paru-paro. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang magandang dalaga na nagngangalang Amihan. Siya ay kilala sa kanyang kahinhinan at kabutihang loob. Lahat ng tao sa kanilang baryo ay humahanga sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Araw-araw, gumigising siya ng maaga upang alagaan ang kanyang mga bulaklak, na para bang siya'y isang diwata ng hardin. Ang hardin ni Amihan ay hindi basta-basta. Ang bawat bulaklak ay may kakaibang kulay at bango, at kahit ang mga hayop sa kagubatan ay naaakit sa kagandahan nito. May mga ibon na nagkakantahan sa mga sanga, mga bubuyog na nag-iipon ng pulot, at mga maliliit na hayop na masayang naglalaro sa lilim ng mga puno. Para kay Amihan, ang kanyang hardin ay hindi lamang taniman. Ito'y tahanan ng mga nilalang na minamahal niya. Isang araw, habang siya ay nagdidilig ng mga bulaklak, napansin ni Amihan ang isang maliit na uod na gumagapang sa isang dahon. Sa halip na pandirian o takot sa uod, si Amihan ay natuwa. Iniuwi niya ito sa kanyang tahanan at inalagaan araw-araw. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malapit si Amihan sa uod na para bang nagiging kaibigan niya ito. Habang inaalagaan ni Amihan ang uod, napansin niyang unti-unti itong lumalaki. Nakikita niyang ang maliit na uod na kanyang inalagaan ay nagiging mas malaki at malusog. Araw-araw, nagbibigay siya ng sariwang dahon para kainin ito at tinitiyak niyang ligtas ito mula sa mga hayop na maaaring manakit dito. Makalipas ang ilang linggo, ang uod ay nagbalot ng sarili nito sa isang malasot lang himaymay at naging isang kukon. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mangyayari, patuloy niyang inalagaan ang kukon ng may buong pag-aalaga. Inisip niya na ang uod ay naghahanda para sa isang napakahalagang pagbabago. Habang nakabalot ang uod sa kukon, araw-araw na binibisita ni Amihan ang kanyang hardin, hinihintay ang oras na muling makikita ang kanyang munting kaibigan. Naging bahagi na ng kanyang araw ang pagbisita sa kukon. Tinatanaw ito ng may pagmamahal at pag-asa. Dumaan ang mga linggo, ngunit hindi siya nagsasawang maghintay. Isang umaga, habang nagmamasid sa kanyang mga bulaklak, napansin ni Amihan ang kakaibang paggalaw sa loob ng kukon. Sa kanyang pagkagulat at saya, nakita niyang ito'y unti-unting bumubukas, at mula dito ay lumabas ang isang maganda at makulay na paru-paro. Ang dating maliit na uod na kanyang inalagaan ay naging isang nilalang na may makukulay at makinang na pakpak. Ang paru-paro ay lumipad palibot kay Amihan na para bang nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga. Lumipad ito patungo sa mga bulaklak at pinalamutian ang buong hardin ng kanyang makukulay na pakpak. Hindi mapigilan ni Amihan ang pagngiti habang pinagmamasdan ng bagong buhay na lumipad sa kanyang paligid. Mula noon, ang paru-paro ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Ang bawat bulaklak na pinuntahan ng paru-paro ay tila naging mas makulay at ang buong hardin ay tila buhay na buhay. Si Amihan ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng kanyang hardin. Alam niyang ang kanyang munting kaibigan ay lagi nang nandyan. Pinapaalala ang kagandahan ng pagbabago. Ang alamat ng paru-paro ay nagtuturo sa atin na ang bawat pagtatapos ay may bagong simula. Ang bawat nilalang ay may kanyang sariling kagandahan na nag-aantay lamang na magpakita. At ang kabaitan at pagtitiyaga ay may gantimpala. Katulad ng paru-paro, ang ating mga pagsubok ay magbubunga ng maganda at tayo ay magiging malaya. Ang ating mga karanasan, gaano man kahirap, ay magdadala ng bagong